Kakain na lang po tayo. Kaysa yung manood ka ng manood dyan sa social media na puro kabastusan, puro kadimunyuhan ang nandiyan. Ay di bali na lang mag noodles. Kaysa yung nanunood ka dyan ng sasakit lang ng ulo mo, na high blood ka pa. Dyan sa social media, batuhan na yan. Hindi na wala na yung sinasabing disiplina, puro birada, batuna, yung ganti-gantihan na lang. Marami na talagang lumabas na mas sobra pa sa COVID-19 nangyayari sa bansa. Pilipinas lang ang ganyan. Wala nang magtitino. Puro ewan, mas magaling, mayroon pa nga dyan, mas magaling na kaysa sa santo. Gaya nga ng mga tulpo, si Tulpo Brothers, gaya nga sabi niya na pwede namang tumulong sa tama. Sila nga nakakatulong sa tama. Saludong-saludo ako sa inyo mga family Tulpo Brothers. Kahit ako nag-uulam ng yung umagahan ko ganito, pero binabaliwala ko yan. Basta ang importante sa akin, yung nakikita ko yung may mga tao na tumutulong sa sa tamang pagtulong. Yon. Si Sir Bintol po ba yon? Natutuwa ako sa inyo, sir, kapag napapanood ko yung mga yon. Ang tama, pangdisiplina sa sarili, yung pagsasalita pa lang. Hindi yung katulong ka nga tok 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 pok 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 ganyan naman. Imbis na ikay tularan ng tao, wala. Mas maganda kasi yung tumutulong na walang na walang nadadali. Kaya ngayon, noodles, nilalike ko na lang yung mga matitinong utak. Wala akong ibang iniidolo dito sa na yan, kung yung sila Sir Rapi Tulpo. Sana pinagpipray ko hindi mawawala yung mga na yan. Kasi dyan talaga ako nakikinig, nanonood. Yung mga nakaka-high blood na tao, pinagsalitaan lang siya ng ganito, ganyan. Buisit ka ganito, ka chok-chok, yung buisit ka, animal ka, hayop ka, ganito, ganyan. Buisit? Pwe? Agagalit. Meron lang dyan sa social media na nagsalita ng lahat, pati na ng mga taong nagkukomment, buisit. Kung kayo naman, maghinto kayo na mag-comment ng kung ano-ano. Yung mga nagko-comment dyan na may nasabi lang doon sa social media na ganyan, mas masahol pa kayo sa demonyo. Wala nang disiplina sa bawat isa. Sino yung may pera, yun ang Diyos. Wisit. Di nyo alam kung wala kayong isip Ito, isipin yung mabuti, hindi yung porke ang mga tao natutulungan ka, mga taong may tumutulong na sa'yo, na may mga taong marami ng pera dyan, na mayaman na, akala nyo, yung sa pagsasalita pa lang, doon yung makukuha. Buisit. Huwag kayong ganyan. Pari-parehas lang ang tao, walang mayaman, walang mahirap ngayon sa virus. Buisit. Marami talaga yung mata na makakita lang sila dyan sa social media ng ng pera. Ako naman po tutulungan nyo, ako naman po wala pa akong natanggap na ganyan. Sa pa yan Gusto nyo tumulong sa kapwa nyo tao, wag nyo nang dyan sa gamitin nyo yung tamang wagas para makatulong kayo sa tao.
Magpapakita pa kayo dyan ng bandel-bandel na pera. Mamaya, hinold up kayo. Mamaya, ganito yan. Yan. Nagsilabasan pa ngayon ng mga ano eh. Nagsilabasan pa ngayon yung mga scammer ng dahil dyan sa, ay, palaro dito, palaro doon, yung pera yung ganito, eh, si ganito nanalo ng ganito, eh, si ganito nanalo ng ganito. Visit. O ngayon, may mga scammer, ginagaya kayo. Gusto nyong tumulong sa kapwa nyo tao, idaan nyo na sa, ano, sa tama. Hindi yung ganyan, nagpapalaro-palaro pa kayo. Pahihirapan nyo pa yung mga tao. Paano yung hindi nakakaano sa inyo, yun ba yun, hindi nila alam yung sagot. Hindi, kawawa naman. Palaro dito, palaro doon. Hindi maano lang, kunin nyo na lang lahat yung mga number ng ano at bigyan nyo na lang lahat sila para patas. Grabe. Buisit, hindi ako believe sa mga ganon, yung nagpapalaro dito, palaro doon, palaro dito, palaro doon, pakita ng pera dito, bandel na pera na ganyan. Yung hindi nabibigyan, masama rin ng loob. Kung kayo totoong magpaano kayo, tumulong kayo, wag nyo nang ipakita yung bandel-bandel nyong pera. Mag-post na lang kayo sa Facebook na kung sino man yung mga naglagay doon ng mga number, tatawagan nyo na lang, magbigay na lang kayo. Eh dito si ganito nanalo, si ganito nanalo, nanalo. Visit kayo. Kaka-high vlog Pilipino. Mga ano din yan. Nakakita lang ng pera. Ayan. Ako naman, wala nga. Visit. Kumalma nga kayo. Para matapos ang COVID. Tapos na nga ang COVID, mayroon na namang lindol. Ano pa kaya sumunod? Kumalma kayo. Pwede kayong tumulong sa tamang wagas, hindi ganyan. Saboy ko sa inyo itong sabaw ng noodles. Ako nga dito nagtitiis na ano para lang naghihintay kung kailan mahinto ang COVID. Kasi kaming mga OFW, wala namang eroplano. Paano yan kami makakauwi yung mga gustong umuwi? Gaya ko. Nakakanood ka pa dyan ng gulo. Kayo mga nagko-comment, sa mga nagpupus doon sa mga ano, kaya nung Kuko Martin, ang tao nagkasala, wag nyo naman nang dagdagan, hayaan nyo na sila. Post po sa social media na ganyan, ng ganito, ng ganyan, ganito. Anong mga klaseng tao kayo? Wag nyo nang anuhin sa mga salita. Nagkakasala kayo sa Diyos, hindi sa Kanya. Isipin nyo nga mabuti, may mga pamilya din yung tao nasasaktan. Ang tao nagkakamali. Gaya kay ano ba yun, si Buron ba? Ano ba yun yung nag-ano kay Sir Francis Leo Marcos? Mga tao lang naman, hindi ko sila inaanak kasi pag pinapakinggan ko lang naman yung ano, kunting ano lang, kunting nasabi lang. Pinalaki nyo, mas malaki pa yung ginawa, pinangpalaki yung hanggang abot langit. Gaya ni Coco Martin, gaya ng mga iba dyan, dapat tayo mag-down lang. Kalma lang. Magbigayan, hindi yung porki pinagsalitaan ka na ng ganun. Imbis na iniidolo ko yung mga taong ganun, gagalit ako. Asan yung disiplina na sinasabi? Asaan yung mga taong mga professional yan? Professional ka nga, pero hindi iniisip yung mga pagka-professional nyo. Wala eh. Yan, kung nagkasala ang tao, may batas. Maglaban kayo sa batas. Hindi sa social media na Hindi ako bilib sa mga taong ganun. Totoo lang ah. Umayos kayo para huminto na ang virus. Kami nga na nandito sa mga OFW, na lockdown, buisit kami sa inyo eh. Kala nyo?
Hindi na ako bumibilib sa mga taong ganyan. Oh, isa pa ito, kape. Noodles na nga, kape pa. Kasi ayaw kong inumin yung sabaw ng noodles kasi unhealthy naman yan eh. Ang noodles nakakasama rin sa katawan. Kasi ito mayroong tinatawag nila yung nakalimutan ko na. Kaya ang noodles, kumain kayo ng noodles, huwag yung lagi. Naglalagas ang buhok. Kaya advice ko lang sa inyo kahit nagagalit ako. Kumain ka ng noodles, paminsan-minsan, huwag mong inumin yung sabaw kasi yung sabaw nandoon na lahat yung tapang yan, lalagasin niya lahat yung ulo mo gaya ng mga taong pukpok ng ganyan lagi yan nakikita sa social media para wala nang disiplina sa bunganga, puk. Ang taong may pinag-aralan at ang taong may yung professional, sasabihin ko sa inyo, hindi ganyan ang pagsasalita. Nagsasalita yan sa tama, lumalaban yan sa tama, hindi yung pag binato ka ng bato, babatuhin mo pa ng isang truck na bato. Mahirap yun gawin. Sa mga OFW dyan sa Kuwait, sa Bahrain, sa Taiwan, sa Qatar, sa Jeddah, sa Jordan, sa Riyadh, sa Al-Kubar, galing ako sa Al-Kubar, punta rin ako sa Riyadh, galing din ako sa Riyadh, galing din ako sa Jordan, galing din ako sa Daran, sa Bahrain, galing din ako dyan. Pero dyan lugar na yan, kasama ko mga amo ko. Sa ano ba yan? Sa buong mundo na nga. Gandang umaga po sa inyong lahat at God bless po. Pray lang po tayo sa lahat ng may gustong umuwi na sa Pilipinas. Magkapi lang po tayo, makakauwi rin yan pagdating ng araw. Kaya pagkatapos ng lockdown, pagkatapos nitong lahat, may eroplano na, lahat ng mga gamit ko padala ko na sa Pilipinas. At titingnan ko kung ilang buwan pa ako magtrabaho. Tapos uuwi na ako kasi kaninang umaga raw 3 o'clock ng madaling araw sa Pilipinas, sa Manila, naglindol. Ayun, naglindol. Lumindol. Ayan, mukha ko malaki. Tumawa ka. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa mundo Ang Diyos lang tanging nakakaalam. Kaya naman sana tayo kumalma lang. Kaya alam nyo kung bakit ako gusto ko nang umuwi kahit marami akong utang, kahit marami akong babayaran. Pinapadyos ko na lang lahat yan. At least nandun ka sa sarili mong bansa, hindi dito sa hindi mo sariling bansa. Kaya ako na high blood sa mga taong pukpok dyan sa social media kasi alam nyo, ganito na nga lang ang sitwasyon mga ka-OFW. Dumadagdag pa sila. Tinatsamba pa nila talaga yung ganitong sitwasyon na may COVID, na may problema, saka sila gumawa ng hindi mabuti sa kapwa nila tao. Alam nyo, kung iisipin nating mabuti ito, mga sinasabi ko, galit na galit talaga ako. Galit na galit talaga ako kasi iimbis na mawala na or huminto na yung virus, nakakatulong tayo o isipin natin paano mawala ang virus. Hindi Marami nga dyan tumutulong. Pero anong iginaganti sa mga tao? Konting kasalanan lang ng tao. Konting lang. Ang sakit-sakit pakinggan yung mga pagsasalita. Hindi ko man kamag-anak yung mga nagsasalita diyan, mga tinitira nila diyan sa tao lang tayo. Ang isipin sana, tao lang tayo na nagkakamali. Ang Diyos nga nagpapatawad 'di ba? At saka yung mga nagko-comment din yan, kayong mga nagko-comment diyan, kung sila'y away nila yun, wag na kayong oo nga, ganito sir, ganito yan sir. Ganyan, buisit ka kasi ganito. Alam nyo kayo, nagkakasala kayo sa Panginoon, hindi sa taong nyo. Para kayong hindi nagkasala.
Pari-parehas lang naman tayo may nagkasala, kaya lang iba-iba lang ang nagawa nating kasalanan. Ito lahat kayo nagko-comment, kung sila away nila yun, wag nyo nang dagdagan. Para mahinto na yung virus. Pwede? Wag, kasi iniisip nyo lang, comment nyo, parang tama na kayo. Tamang comment eh. Maano kung sabihin nyo na lang na ganyan, ganito, kasi ganyan, ganon. Hindi yung visit ka, mamatay ka na, ganito, ganyan. Ang dami yung sinasabi, mga satsat. Yung nakikita talaga dito sa social media, yung mga yung halata talaga sa mga tao na, ano ba yun, yung nagpapalapad ng papel. Parang ako, kung natutulungan ko kayo, marami akong naibibigay sa inyo. O siyempre, kampi kayo sa akin. Kaya, kahit anong gawin ko, kahit anong pagsasalita ko, sa akin pa rin kayo kasi ako yung natumutulong sa inyo. Parang ganun ba? Pero makita nyo naman yung pagsasalita ng isang tao kung may mali. 'Di ba? Mag-isip tayo. Ang Diyos nga nagpapatawad. Tao pa kaya? Kunting kamali lang naman eh. Ayusin ng mabuti, hindi yung isat-sat nyo pa dyan sa social media. Paano yung mga kamag-anak nung tao na yun? 'Di ba pwedeng kausapin na lang, baron, tawagan, baron, oy, santo demonyo, Pilato, halika nga dito, mag-usap tayo. Oy, Perla, ano. 'Di ba ganun? At saka si Coco Martin. Coco, halika nga dito, mag-usap tayo. Hello, Coco, mag-usap nga tayo ng maayos ng ganito kasi yung mga ganyan mo, ganito mo. Yun, yung mga taong may disiplina, mag-usap kayo ng matinuan. May batas naman. Hindi yung social media ng paligsahan ng pagmumura, paligsahan ng mga kasasamang comment. Pilipino ba? Pilipino ba yung mga ganyan? Bisit. Magkapi nga ako, ako'y ma-high blood na naman ulit. Alam nyo, kung talaga tayo may isip, kailangan natin magkalma, calm down. Hindi yung puro init na lang ng ulo. Hindi porke yung tao nakakatulong sa atin bida na lagi sa atin. Pakinggan nyo naman mabuti yung lahat ng mga tao na sasalita. Wala akong sinasabi dito yung mga taong nasasaktan din. May parang ako, kumpara ko lang sarili ko. Ako, mayaman din ako, marami rin akong natulungan. Lahat kayo, syempre, of course, kampi kayo sa akin, 'di ba? Lahat kayo kampi. Kahit anong sabihin ko sa mga kalaban ko, syempre kayo, kakampi kayo sa akin. Pero hindi nyo iniisip, isipin nyo naman yung mga nanggagaling sa bunganga ko. Kung tama ba ako? Diyos ba ako? Or tama ba ako? Ako, na tao, na mayaman ako, kumbaga, mayaman ako. Kung kunwari lang mayaman ako. Professional ako, may pinag-aralan ako. Ang taong may pinag-aralan, professional, ilalagay mo sa tama yung pananalita. Kung ikaw, kung kumbaga ako man, may ragbas sa akin, 'di ba? Na ang sasama, kayo naman mga natutulungan ko o yung mga nag-ano sa akin, isipin yung mabuti kung ano ba yung mga pinagsasabi ko. Diyos nga napapatawad pa. Kalmado lang dapat ang mangyari, hindi na lang idadaan lagi sa init ng ulo. Naiintindihan nyo siguro yung pagsasalita ko kasi Ilocana akong bato. Hindi naman ako nagsasalita dito ng Tagalog puro karamihan dito mga Ilocana kasi din bihira yung Tagalog na nakikita ko. Kaya para sa akin lang mga ka-OFW, isipin nating mabuti kung saan po tayo. Okay. Ang importante sa atin magdasal at makauwi yung gustong umuwi para mawala na yung virus.
Wag na tayong dumagdag pa sa mga taong ano dyan sa mga social media. Kung may nagko-comment dyan, may mga taong ipinusnan nila dyan na masasama, hindi ako nagko-comment eh. Kundi ba, ini-scroll ko na lang, pag napanood ko at iba-iba, nagsasalita naman kung ano-ano, tapos nababasa ko yung mga comment nila doon, ayaw na ayaw ko. Kasi iniisip ko eh, padagdag pa ako, magmumura ka pa sa social media, lahat ng tao nakikita. Bakit ganun? Gaya ni Coco Martin, siyempre sa sama ng loob yung tao, nakapagsalita rin dyan sa social media. Hindi ko inaanak si Coco Martin, pero tao lang siya eh, nagkasala. Gaya ni Baron na yan, Baron, hindi ko alam. Kita ko nga umiiyak dyan sa social media. Ako may puso ako eh. Ikaw ba naman yung pagsasalitaan ng ganun? Tao lang tayo na na nagkasala. Kailangan natin magpatawad. Minsan pagka ang taong galit, hindi na alam din ang nasasabi. Ipa-Diyos mo o kaya yung kausapin mo sa tama, hindi yung ang daming sinatsat dyan sa social media. Hindi nakakatuwa. Di ako natutuwa. Pati ang Diyos siguro hindi natutuwa. Hindi talaga natutuwa ang Diyos. Kung may mga Diyos nga tayo, ako tagal ko ring naging bagtit. Oo, pasaway akong tao dati din. Wala akong pakialam, pero may puso ako. Kahit wala akong pera, pag nakakikita ako ng mahihirap pa sa akin, yung namamalimos, nibigyan ko yan. Kahit na konting halaga lang, at least nakatulong ka. Na hindi yung putak ng putak. Tapos mayroon pa isa. Yung mga tao na yan, na kumbaga, may nasabi man sila dyan sa social media or nasaktan ng tao, idaan nyo na lang sa may batas naman eh. Daan sa tama ng batas. Kaya nang sinabi nila Sir Bintulpo, doon ako laging nanonood. Marami pa nga akong natutunan sa kanila eh. Gaya ni Sir Rape, yung mga ayaan nyo, pagka ibabasa ko yung mga natutunan ko diyan sa kwan nila, sa YouTube nila. Pinapanood ko yan lagi sila. Yan lang lagi kong libangan. Kaya ang EBS-CBN, maraming, ewan ko kung ayaw ko magsalita baka mamaya sasabihin nyo naman kasi marami namang magbabasa sa akin na nagmumura sa akin. Kape muna tayo. Sa lahat ng mga taga-OFW, ay mga OFW na kagaya ko, Happy Mother's Day. We love you. At mag-iingat tayo palagi kahit na alam nyo ba ang OFW, hirap din yan eh. May mga amo na na matulog ka alauna, 2:00 ng madaling araw, gising ka ng 5:00, ganyan ako dati. Ang kawawa ngayon yung mga OFW na ang mga amo hindi nakakaintindi kasi lalo pa sa panahon ngayon walang off day. Pinagtatrabaho pa rin yan, maraming nagtatrabaho kahit pero ako hindi nga ako lumalabas pero magtrabaho ako kung gusto ko. Kung ayaw ko naman edi wag. Pero nasa iyo na rin lang yan eh. Pero hindi ka nila pinipilit na nang magtrabaho. Ganyan dito rin sa akin. Nasabihan pa nga ako, wag kang magtrabaho kasi ngayon day off mo. Pero ako kikita ko yung kalat, di mo ba lilinisan? Lilinisan mo rin lang mamayang hapon, dilinisan mo na ngayon. Ganun lang. Pero karamihan yung mga katulong na parehas kong OFW na nakakawawa din dyan. Minsan marami rin dyan hindi pinapakain. Gaya nung kapitbahay namin dito, hindi ko na nakikita pero Indonesia yun, laging nangihingi dyan. Pinapalakpakan ako, tapos sisinyas, hihingi ng pagkain. Hindi naman ako pwedeng magbigay kasi baka mahuli naman kami dyan ng amo niya. Pati ako rin na nadali. Pwede rin i-complain sa yan, sa MOM, pero ayaw kong magkaroon ng police problem dito sa amin. Mga amo ko hindi pwede yung ganun.
Kaya, good morning na. Mag-isip po tayong mabuti. Kaya kailangan natin mag-calm down mga kababayan, kasi alam nyo kung hindi natin gawin ito, yung nakikisaw-saw tayo sa mga, lalo yung mga magagaling diyan na nasa social media na para ng lampas langit na ang kagalingan. Yun nakakabuisit, nakakainis. Ako, totoo ngang maraming natutulungan mga tao yung iba diyan, pero dapat disiplinado. Hindi yung porke marami ka nang tinutulungan, ang dami mo ng dakdak. Nakakahiya nga din yun eh. Nakakahiya talaga. Parang minsan pag napapanood ko, mas magaling pa nga sa lampas langit na nga yung kagalingan. Marami dyan, mga lampas langit na ang kagalingan. Kaya ako nagka-calm down na lang ako, dito lang ako nagsasalita. Si ayaw ko yung pagulo. Si nagpipray lang ako na sana matapos na yung problema nang makauwi na ako. Piniprepare ko na lang lahat yung mga gamit ko. Gusto ko nang ipadala mga yan. Oh. Yan. Gamit ko yung mga yan. Yan. Hanggang dun sa baba. Yan. Gulo-gulo nga itong kwarto kasi halos wala na akong paglagyan. Pero sa lahat ng mga OFW na kagaya ko, sa mga gustong umuwi sa bansa, magdasal, kasi hindi po natin alam kung may susunod pa dito sa COVID-19 na mas malala. Kaya ang nasa isip ko lang ngayon, umuwi ako sa Pilipinas, doon ko na lang ipagpatuloy yung nararapat na gawin. Hindi ako nag-ano kasi dati ko na kasing marami na kasi akong plano sa buhay ko, at saka promise na hindi ko natupad. Kaya sana panubayan ako ng Panginoon na sana mabago lahat sa buhay ko at matapos lahat ng mga problema ko. Ang mga marami akong bayarang utang, pinapadyos ko lahat yan. Pero lumalaban ako. Hindi ako yung dakdak dito, dakdak doon. Saka wala akong pakialam kung wala kang matatanggap na tulong. Kung ibinubulsa man ng mga taong bayan, wala rin akong pakialam. Kasalanan ko ba yung kasalanan nila? Kasalanan nila yan sa Diyos. Papadyos mo na lang. Kasi alam mo mga kababayan, ang iniisip ko pa kung sila man, ibinulsa nila yung mga pera ng tao, bagay yung mga OFW, yung mga anak nila sa Pilipinas, hindi nabigyan. Di naman natutulog ang Diyos. Magdadasal lang tayo. Alam mo yan, may paraan paraan ng Panginoon para masulbar lahat yung mga problema natin. Totoo yan. Kaya ako, wala akong kumikibo. Wala akong problema. Pinoproblema ko lang kung paano huminto ang virus. Yan lang. At salamat sa inyong lahat. Sana mag-iingat tayo palagi. Huwag na tayong makisali-sali sa mga dakdak ng dakdak nila dyan. Wala tayong ibang isipin kundi ang Panginoon. Ang Diyos lang ang tanging nakakatulong sa atin. Wala man tayong makain, wala man tayong kapera-pera. Ang Diyos may gagawin yan. May paraan yan para may taong tutulong sa atin na hindi yung pukpok ng pukpok na ganyan. God bless po sa inyong lahat. Thank you very much. Good morning.